Good afternoon, Masiyans! Welcome to our third MCA Fellowship for this school year 2018-2019. So we are here to praise and worship our God. Ano ba naman yung ilang oras sa pagpuri sa Kanya, di ba? Sa dami-dami na binibigay niya sa atin. So, before we start, I would like to thank God for giving me an opportunity to be the MC in this congregation. So without further ado, let us begin. May I call Araceli Balyado for the opening prayer, to be followed by Juliana Victoria for the scripture reading. Magsitayo po tayo lahat. Let us pray. Oh, hallelujah, Lord God. Thank you po sa mga blessings na binibigay ninyo. Thank you po sa opportunities na tatanggap po namin sa pang-araw-araw. And thank you po sa panibagong fellowship. Naway, kayo po ang manguna at maging sentro sa araw na ito. Gabayan niyo po kami. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Thank you po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili pong nakatayo ang lahat. Babasahin po natin ang Biblia sa Psalms 27, verse 1 to 6. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life. Of whom shall be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me up high upon a rock. And now my head shall be lifted up above enemies all around me. And I will offer on his tent sacrifice with shouts of joy. I will sing and make melody to the Lord. Are you ready to praise and worship our God? May I call on the praise and worship team? Okay, so good afternoon, Musian. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Musian. So, I encourage everyone na ihanda natin yung mga puso natin as we praise our God. Siyempre, di ba, once a month lang to nangyayari yung fellowship na to. Kaya, hayaan natin na mangusap si Lord sa buhay natin. Okay? Okay, kids? Handa na ba kayo magpuri kay Lord? Handa na ba kayo? Amen.
Yes, Panginoon. Tunay nga na you are faithful, Panginoon. At makikita yung faithfulness mo, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, sa school na ito, Lord. Sa mga estudyante na nandito, Panginoon, you are faithful, Panginoon, sa bawat isa na nandito. Sa mga teachers, Panginoon, sa staff, Lord God. Yes, Jesus. Lord, ito ang puso ng bawat kabataan na nandito, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa, Lord God. Yes, Jesus. Oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, though you are God. Rest my soul Christ name. in Christ alone. Peace, smile in quiet lands and dry. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, though you are When the oceans when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, though you Yes, Lord. Yes, Jesus, Panginoon. We praise you, Panginoon. We glorify you, Panginoon, this afternoon, Panginoon. Lord, itinataas ko, Panginoon, ang bawat kaluluwa na nandito, Panginoon. Ang puso ng bawat musiya na nandito, Panginoon. Maging ang teachers, Panginoon. Patuloy ka mangusap, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw nga lamang ang maitaas, Panginoon, sa afternoon na ito, Panginoon. Sino man ang tatayo sa pulpito na ito, Panginoon. Lord, tunay nga na you are the King, Panginoon. Ano man ang flood, Panginoon. Ano man ang baha na dumaan sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Ikaw ang hari, Panginoon. That you are in control, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Nasa control mo ito, Panginoon. Ano man ang problema din nadal ng bawat isa, Panginoon, dito, na matuto sila na iwanan ang problema na ito sapagkat gusto namin, Panginoon, na makipagniig sa iyo, Panginoon. Gusto namin matuto ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa hapon na ito. To you all the glory, all the praises and honor. Everybody say, Amen.
let us welcome on stage Sir Jairo Veloso to introduce our guest speaker. Okay, good afternoon, everyone. Ayan, ngayong hapong ito, I'm so blessed na ito yung guest speaker natin for this third MCA Fellowship. Alam niyo ba kung bakit? Tanong niyo sa akin bakit? Kasi nung napakinggan ko tong taong ito na magsasalita sa atin ngayon, naniwala ako na totoo talaga ang himala. Di ba? Totoong may himala. At yung magsasalita rito mamaya, makikita ninyo na sa buhay pa lang niya, grabe yung himala na binigay ng Diyos para sa kanya. Amen? So, pakilala ko lang po siya, no? Siya po ay na-feature na, kung nanonood kayo ng TV sa 700 Club, nakita ko siya. Yan. At saka sa, na-feature na rin siya sa Magpakailanman. Ayan. Okay? Kung natatandaan ninyo, merong isang feature doon na si Ding Dong Dantes yung gumanap. Okay? Hello? Ayan. Si Ding Dong Dantes yung gumanap sa buhay ng taong to. So, at nakita na, doon sa episode na yon, nakita ko na totoong mahimala. Alam niyo ba kung anong himala ang ginawa ng Diyos sa kanya? Una, binago siya ng Diyos. Sa mga maling ginagawa niya doon, ang Diyos pa rin yung nagtutuwid. Di ba? O yun ang unang himala. Yung pangalawang himala, ito, makikita nating lahat ito mamaya. At gusto ko kayo na lang yung makasaksi dito. Okay po? Sige, bago natin siya magsalita rito, panonoorin na, meron tayong clip na papakita sa inyo regarding sa kanya. Okay po? So, wini-welcome po natin si Pastor Ricardo Boy Bonus Manlapas. Palakpakan natin si God. Sound check. Masaya kayo, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabataan at mga magulang na narito. Kumusta kayo? Hindi kayo umasok, ha? Lagot kayo. Okay. Actually, nagtuturo din ako sa mga student, college, high school, elementary. Wala akong pinipili kahit maliliit na bata sapagkat may kaluluwa yun. Okay? Gusto ko munang manalangin bago tayo mag-start. Okay? Salamat po, Panginoon, sa isang muling pagkakataon. Magandang pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat dahil tinipon mo kami sa lugar na ito sapagkat meron po kayong dakilang layunin. Dahil lahat ng pangyayaring nagaganap sa ilalim ng langit ay pawang itinatakda mo at itinakda mo ang araw na ito para sa mga kabataan, sa mga estudyante, sa mga teacher, sa mga magulang na narito, Panginoon. Salamat po dahil ito yung pagkakataong sinasamahan mo kami sapagkat kung meron 2, 3, nandoon ka. Higit kami sa 3, Panginoon. Kaya alam namin, ikaw ang special visitor namin sa lugar na ito. Welcome, Panginoon. Ikaw po ang magbukas ng puso ng bawat isa. Maging ang isip, buksan mo po, Panginoon. At hindi kami aalis sa lugar na ito nang hindi mo kami pinagpala. Kaya sa iyo ang lahat ng kapurihan at kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord.
Mapalad kayo mga kabataan dahil na-enjoy nyo yung buhay ng isang kabataan. Ako hindi ko na-enjoy eh. Dahil at the age of 14 years old, nakakulong na ako. Naiinggit ako, hindi naman inggit na merong kasalanan. Naiinggit ako sa mga kabataan ngayon. Nakaranas kayo ng kalayaan na magawa ninyo yung gusto niyo gawin. Makarating sa gusto niyo puntahan. Makapag-aral ng maayos. Nag-aral din ako sapagkat 5 kami magkakapatid, 2 lang kami nag-aral. Kasi ang nanay ko nagtatrabaho sa club, isa siyang prostitute. Ang tatay ko ay isang ex-convict. Nagkahiwalay ang nanay ko at saka tatay ko. 1972, tumakas kami sa tatay ko at pumunta kami sa Bulacan. Nung makarating kami sa Bulacan, doon ako lumaki. At ang nanay ko, binuhay kami sa paglalabada. Kaya lang isang araw kulang yung perang kinikita niya, pumasok siya sa isang club. At nakikita ko, gabi-gabi pumapasok siya. Di kami kumakain. Minsan di kami kumakain sa gabi. Kaya minsan pupunta ako doon sa kanya, sa pinapasukan niya. Hahanapin ko nanay ko kasi marami babae doon. Tapos sabihin ko, Nay, madaling araw yun. Gutom na ako. Iiwan kami ng nanay ko, natutulog kami, tabi-tabi kami magkakapatid. Di pa kami kumakain. Sabi ko, Nay, gutom na ako. Sabi nanay ko, sige, go ka muna sa upuan ko. Pagkatapos nito, pakakainin kita sa lugawan. Pagkatapos, papakainin ako sa lugawan, tapos bibili nanay ko ng pandesal, tsaka pansit, tsaka lang kakain yung mga kapatid ko. Gigisingin niya. Ganon, namulatan ko buhay, ganon. Kaya bata pa ako, sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. So, broken family kami. Hanggang sa sinabi ng nanay ko, boy, mag-aral ka. Sabi ko, sige. Pangarap ko maging pulis. Kasi tatay ko lagi hinuhuli ng pulis eh. Sabi ko, para hindi mahuli tatay ko ng pulis, magpupulis ako. Yun na nasa, mindsetting ko yun eh. Yun ang nasa isip ko. Nag-aral ako hanggang grade 6. 3 taon ako sa grade 6. Paulit-ulit ako sa grade 6. Kasi walang laman ang isip ko. True or false nga lang eh, 1 to 50. Mali pa lahat eh. Wala ako tinama. So, 3 taon ako sa grade 6, iisa lang teacher ko. Nung una akong estudyante niya, miss pa lang siya. Hanggang sa 3 taon, naging misis na siya. Mrs. Madalastas. Sabing ganon, 3 taon ka lang nasa akin. Papakiusap ko na sa principal. Pinakiusap ako sa principal. Sabi ganon, Sir, si Manlapas, ipasa na natin. Makitid ang utak pero bigyan natin pagkakataon. So, pinasa ako, pasang-awa. Pasang-awa tawag doon eh. Nakatungtong ako ng first year high school. Pagdating ko ng first year high school, wala akong kaibigan. Wala akong kalapit na classmate. Kasi kilala nila, halos tigaron lang din mga classmate ko sa amin, kilala nila nanay ko. At walang nakikipagkaibigan sa akin. Wala, iniiwasan nila ako. Hanggang sa tampulan ako ng tukso. Binuli ako sa loob. Nung una, di ko pinapansin. Mga 13 years old ako, di ko pinapansin. Una, sasabihin sa akin, Manlapas, nanay mo, iba-iba kasama gabi-gabi. Ganon. Pinapahiya nila ako sa school. Di ako bikibo. So, hanggang sa tuksoy nila ako na boy hostess. Ang tawag nila sa akin, boy hostess. May ballpen ako dito eh. Dito ako may ballpen. Isang araw, bata pa ako, 13 years old, nagkaroon ako ng crush sa isang kapwa ko estudyante. Hindi niya alam yun. Ako na nakakaalam nun. Crush ko siya.
Pag nakikita ko siya, masaya ako. Ganun. Kaya lang, nung tinukso ko, nandoon yun. Sabi sa akin, ang lapas, boy hostess. Alam nyo na, nagtawanan sila. Tinawanan din ako ng crush ko. Tinawanan din ako. Alam nyo, nawala ako sa sarili ko. Kinuha ko yung ballpen. Sinaksak ko yung kapwa ko estudyante. Classmate ko yun eh. Sinaksak ko. Bumaon dito sa dibdib. Binitawan ko yung ballpen. Huwag nyung gagawin yun ha. Isama yun. Tsaka huwag kayo nang bubuli. Kawawa yung batang bubulihin nyo. Dapat, kung meron kapintasan ng isang tao, may kapintasan ng kapwa mo, papalad ka dahil wala kang kapintasan. No? May kapintasan siya, hindi maganda buhay niya, huwag natin silang pamaliitin, huwag natin hahamakin, masama yun. Magagalit si Lord. So, kinuha ko yung ballpen ko dito na wala ako sa sarili ko. At the age of 13 years old, nakasaksak ako ng kapwa ko estudyante. Bumaon. Konti na lang sa puso na eh. Yung ballpen ko, kasi matulis yun eh. Konti na lang, tatamaan na puso. So, dinala sa ospital, dapat kasuhan ako ng frustrated homicide. Kaya lang, underage ako, at saka sagutin ako ng school, dinala ako sa principal. Pinatawag ang nanay ko, tsaka yung nanay nung nadisgrasya ko. Marami naman tumistiko. Na lagi na lang kasi tinutok siya si Manlapas eh, pati teacher ko. Yung teacher ko, naaawa sa akin. Kampi sa akin yung teacher ko kasi alam naman niya, di naman ako kumikibo, lagi lang ako sa sulok. Minsan pag mag-e-exam kami, kailangan may resibo ko. Kailangan nakabayad ako ng tuition. Pag wala, labas ako, hindi ako nag-e-exam. Nasa labas lang ako ganon. Kasi wala pang kita si nanay. Wala pa kaming pera. Hindi ako nakakabayad. Tuloy, hindi ako nakakapag-exam. So, napatawag ako, tawag nanay ko, tapos, sabi nung principal, nakiusap na lang doon sa nanay ng complainant ko, patawaran na lang. Sagutin na namin yung sa ospital ng classmate niya. So, naayos naman, pag uwi ko sa bahay, ginulpi ako ng nanay ko. Humawak na lang ako sa banggerahan dito sa ganyan. Yung hugasan ng pinggan, humawak akong ganyan. Nilabas ng nanay ko yung sinturong malaki na may hibilyang ganito kalaki. Ang nanay ko hindi namamalo ng gugulpe. Ganito. Alam niyo, lagi ako pinapalo ng nanay ko. Kaya ako na naging manhid na ako, kabal ang tawag doon, kabal eh. Yung wala ka ng pakiramdam. Yun ang huling palo ng nanay ko sa akin. Humawak ako sa ganito. Sabi ng nanay ko, bakit mo ginawa yun? Sabi ko, tinutokso ko eh. Hostess ka raw eh. Sana di ka na kumibo. Araw-araw na eh. So, sa ginawa mo na yan, tiisin mo kung ano gagawin ko sa'yo. Humawak ako sa ganito. Pinagpapapalo ako. Alam niyo, yung hibilya, bakal yun. Pumapalo sa ganito ko. Pag pinalo ako, umiikot yun. Pumapalo sa ganito ko. Alam niyo, hindi ako umiyak. Hindi ako umiiyak. Napagod ang nanay ko sa kapapalo. Napagod. Sabi ko, pagod ka na ba? Wala, hiningal eh. Hiningal. Hiningal si nanay eh. Sabi ko, tapos na. Pinura ako ng nanay ko. Umalis ako nun. Pag alis ko, 13 years old, doon ako nagsimulang uminom ng alak. Doon sa highway. Inom na ako, inom ako sa mga standby. Hanggang sa gabi-gabi, gano'n na. Natuto na ako mag-marijuana, natuto na ako mag-drugs, ng mga syrup, ganyan. 14 years old, naaawa na ako sa nanay ko. Ginawa ko, kumuha ako ng kutsilyo. Sumampa ako sa jeep. Hinold up ko yung 6 na pasahero. Solo flight ako. At the age of 14 years old. Kasi naawa na ako sa nanay ko minsan. Wala siyang kita. Kasi may edad na rin siya.
lasang kita. Sa club, napupuyat lang siya. Minsan, nag-uutang na lang kami ng pagkain sa mga tindahan. Hanggang sa umakyat ako sa jeep. Hinold up ko yung pasahero. Ngayon, nagsimula na yon nung unang gabi. Tapos, may mga standby. Nag-recruit ako ng standby. 4. Sabi ko, madaling kumita ng pera. Paano? Mag-hold up tayo. Bumuo ako ng pangkat. Yan po yung istribugang. Ako ang kauna-unahang ng hold up sa jeep sa buong Pilipinas. Ako ang nagpaputok ng istribugang sa buong Pilipinas. Yung umaakyat sa jeep para mag-hold up. 1979, 1980. Wala kami ginawa kundi mag-hold up sa jeep. 4 hanggang 5 jeep ang hino-hold up namin. At isang araw, nahuli kami. At doon nga, naranasan ko, at the age of 14 years old, naranasan kong itorture ako ng mga pulis. Binabad ako sa tubig, binabad ako sa yelo, para paaminin sa iba't ibang kaso. Pinaghubot-hubad ako, binabad ako sa tubig, kinuryente lahat ng katawan ko. Kinuryente ari ko, puwet ko kinuryente. Talagang grabe ginawa sa akin. Pinaglaruan ako ng mga militar. Alam nyo, nasa isip ko noon, gagantihan ko sila. Pag lumabas ako, papatayin ko sila. Yun ang nasa isip ko. Kaya 1980, nung makulong ako, and then 1982, nasintensyahan ako at the age of 16 years old. Nadala na ako sa Muntinlupa. Yung malaking bilangguan sa maximum security compound. Ako pinakabata. At muntik na ako maghahasa maging sa Muntinlupa. Kasi pagbata ron, ginagahasa ng kapwa lalaki. Kaya nakita ko si Baby Ama, at pelikula yung buhay ni Baby Ama. Nakita ko yung mga picture niya doon, ang gwapo niya, ang gwapo ni Baby Ama, yung unang taong binitay sa Sila Electrica. Nakita ko, ganun ginawa sa kanya kasi ron kaya pinatay niya yun So, pagdating ko sa Muntinlupa, may tatak ako, kasi natatakan ako sa jail, hindi naman ako nagalaw. So, doon, dami nagturo sa akin. Tinuruan ako paano mang-hold up, paano pumatay. Kaya paglabas ko, yun ang nasa isip ko. Ang bilangguan hindi nakapagpapabago. Hindi nababago ang tao kahit ikulong mo ng ikulong. Wala. Ako kung nabago ko, nakapagbabago bilangguan, sana isang kulong lang, hindi na ako naulit. 8 beses akong pabalik-balik. 3 taon ako nakulong. 3 taon, 1 araw. Nang lumaya ako, 2 weeks pa lang ako sa labas, nakulong uli ako. Kasi nakasaksak ako 3 tao. Kasi kinursunada nila ako Pinagtulungan nila ako. May kutsilyo ko. Nasaksak ko silang 3. 2 linggo pa lang ako sa loob ng 3 taon, 1 araw ko sa loob. Nakulong uli ako. Balik uli ako sa kulungan. Bubulong ako ng 1 taon, 1 buwan sa 3 counts prostrated homicide. Hindi ako dinimanda. Kaya ginawa sa akin, di ka didimanda, pero lagot ka sa amin paglaya mo. Kaya paglaya ko, 1 taon, 1 buwan, lumaya ako. Ako na mismo pumunta sa kanila kasi gagantihan din nila ako Di ako pumunta sa kanila. At the age of 18 years old, magna-19 na ako noon. At pagkaraan noon, gumawa uli ako ng masama, ng hold up uli ako. Kung mag-hold up ako, nakulong uli ako, nang-hold up ako ng gasolinahan Tapos naaktuhan ako, nakulong uli ako sa loob. Nung makulong uli ako, doon ako dinalaw ng 2 pulis, nababatain ako ng congressman para pumatay ng tao. And then, 18 years old, magna-19 ako doon, nung nakulong uli ako, lumaya ako doon, 3 months lang, kasi pinyansahan ako. Nakapatay ako ng 2 tao, at after noon, bumuo ako ng Bagets Gang. Yung Bagets Gang, yung naipalabas ko sa TV ngayon, di na napapanood Ang gumanap dyan si Robin Padilla at saka si Jinggoy Estrada.
Yun ang buhay namin. Mga bata lang kami. Pinakamatanda sa amin si Boy Negro, yung naipelikula sa TV. Napalabas sa si Philip Salvador ang gumanap. Kasama ko yun sa Bagets Gang. Pinakamatanda sa amin si Boy Negro, 22 years old. Ako, 19 pa lang ako noon eh. Pero alam nyo, mga kasama ko, 14, 16, 17, 12 kami. Puro bata. Bagets Gang, ibig sabihin bagito. Mga bagito kami. Oh. Ang sinasampa namin, bus. Nang-hold up kami ng bus. Nang-aago kami ng mga barel sa pulis, sa gwardiya. Yun ang naipon namin mga barel, ginamit namin sa pang-hold up. Bata pa kami. Kasi walang magulang na nagturo sa amin ng mabuting asal at mabuting ugali. Wala. Kaya mapalad kayo, may mga magulang pa kayo na nagtuturo sa inyo kung paano mabuhay ng tama bilang isang kabataan. At mapalad din kayo dahil nandito kayo sa school na ito, Christian school ito. Mapalad kayo, nasa Christian school kayo. Kasi maraming school, alam nyo, mga bata, pasaway, may mga drugs. Nagsalita ako sa Jose del Monte, ang dami nahuli drugs ng mga kabataan doon, mga nagda-drugs. Sumasakit ang ulo ng principal. In-invite ako, hinarap ko yung mga gumagamit ng drugs. Ayun, okay na sila ngayon na bago buhay nila. As nandun yung picture ko sa school Eto ako noon, eto ako ngayon. Andoon nakalagay doon. Naging inspirasyon ng buhay ko ng mga kabataan, ng mga mapapariwara sana buhay. Kaya alam nyo, habang bata pa kayo, mahalin ninyo ang inyong kinabukasan. Kasi, hindi nyo alam kung saan kinukuha ng magulang ninyo ang perang ipinagpapaaral sa inyo. Nanay ko, mag-hostess lang para igapag ako sa pag-aaral. Gagawa siya ng paraan para makapag-aral ako. Kaya lang, nakakalungkot hindi ako nakatapos. Kasi nga, dahil sa hirap ng buhay. Kaya pag binigyan kayo ng pagkakataon, sa inyong kabataan, mangarap kayo na kasama ang Panginoon. Huwag kayong mangangarap ng sarili lang ninyo, hindi kayo magtatagumpay. Promise yan. Sapagkat ang tagumpay ay nasa Diyos, wala sa sarili mo. Kahit mangarap ka na mangarap, kung wala sa iyo ang Diyos, hindi mo mararating yon. Ipag-pray mo ang kinabukasan mo. At kapag nakarating ka na sa tugatog ng tagumpay, naging professional ka na, huwag mong kalilimutan, Diyos ang gumawa ng lahat ng yan, hindi ikaw. Kaya dapat kasama natin ang Panginoon. Kaya nga, nangarap ako na maging pulis, PNP, dapat PNP. Hindi nangyari yon. Pero naging PNP pa rin ako. PNP, pastor ng Panginoon. Amen. PNP pa rin. PNP, preacher ng Panginoon. Puri ng puri. PNP. At ngayon, nagtuturo ako sa pulis. Hindi nga ako pulis. Pero nagtuturo ako sa pulis, sa Krabi, sa Moral Recovery Program. Nakita ninyo, tuturo ako sa mga barangay official. Nagtuturo ako sa Court of Appeal. Nakulong ako, pero nagtuturo ako sa Court of Appeal. Nandiyo yun. Magtuturo kayo ako kay Vicky Melo. Yung kanina, may picture dyan, sa opisina ni Vicky Melo yun, nandoon si Brother Hayden po. Every Monday, nangangaral ako doon. At minsan, wala sila dyan sa ibang bansa. Kaya alam nyo, may plano ang Diyos sa bawat isa. Tandaan nyo, hindi ka dumating sa mundong ito na isang aksidente. Hindi tayo kabuti na bigla na lang sumulpot at biglang mawawala.
Sapagkat wala pa tayo sa mundong ito, tandaan ninyo, nasa isip ka na ng Diyos. Wala pa tayo rito. Okay? Kaya nang dumating ka rito, tapos na ang plano ng Diyos sa'yo, lalakaran mo na lang. At kailangan, malakaran mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil pag hindi mo yung nilakaran, ang kahahantungan mo, kamatayan. Nung mamatay ako ng 25 minutes, pinagbabaril ako. Alam nyo, tinamaan ako sa likod. Pwede ko pakita rito? Okay. Binaril po ako sa likod, dito. So, lumabas dito. Ganito kalaki yun yan. Butas to. Ganito kalaki. Binaril ako dito, tapos, lumusot dito. Ang daming dugo. Ginawa ko, pinasok ko yung t-shirt ko sa butas. Kasi parang gripo gumagano, no? Paglingon ko, binanatan ulit ako, binaril ako, tinamaan ako sa kuson. Tumutumba na ako, binaril ulit ako, tinamaan ako sa pigi, lumusot sa ilalim. Hindi tinamaan. Kung tinamaan, wala ako anak. Di ba? May anak ako at dahil sa 23 years old, si Christian. Alam nyo, pastor na siya ngayon. Pastor na yung anak ko, si Christian. Di ko nakasama kasi may pasok siya Sa PMI siya mapasok ngayon. Pastor siya. Last Tuesday, hinatid ko siya dito sa Getsemani, Prayer Mountain. Nag-prayer and fasting sila. Si Christian ang kasama ko lagi sa mga mission nung araw. Punta ako sa Malaysia, punta ako sa Brunei, punta ako sa Borneo. Nai-invite ako sa mga church sa iba't ibang bansa. Ang kasama ko yung anak ko. May kasama pala ako dito si Sedi. Brother Sedi, ito kayo ka nga. Ayan. Si Sedi, ang anak ng prinsipe. Okay. Siya nga kabataan namin sa church. Kabataan. Mamaya makikita yung Sedi. Okay, siya kasama ko naman ngayon sa mga ganitong pangangaral. Okay, ano na tayo? Gusto ko lang magbasa ng Bible sa inyo, no? Makinig kayo. Mga kabataan, minsan lang ang buhay. Hindi po tayo mabubuhay ng mahabang panahon. Actually, ang kamatayan wala sa edad. Oo, wala sa edad. Ang kamatayan ay hindi aksidente. Dumarating sa panahong hindi mo inaasahan. Hindi porke sabihin, bata pa ako, malayo pa ako sa kamatayan. No, hindi yon. Sapagat ang sabi ng 27 ng Kawikaan, versikulo 1, huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas. Sapagkat hindi mo alam ang magaganap bukas. Sino nakakaalam bukas buhay ka pa? Wala. Kasi maraming natutulog, hindi naman nagigising. Maraming tumawid sa kalsada, hindi na nakabalik, nabangga. Kasi ang kamatayan, dumarating sa panahong hindi mo inaasahan. Hindi kamatayan ang question dito. Ang question dito, after physical death, what next? Yan Ano kasunod? Sabi ng isang reporter na babae kay Gary B. Gary, nung hindi pa Christian si Gary B. Gary, halimbawa nagmamaneho ka ng sasakyan, nabangga ka, namatay ka, saan ka pupunta? Sabi nung babae, sabi ni Gary B, may pupuntahan ba ako? Hindi niya alam. Kaya maraming tao hindi niya alam, kaya pag namatay siya, akala niya simenteryo lang. Physical lang ang namamatay. Yung spiritual mo, hindi. Kaya nung mamatay ako ng 25 minutes, bubulusok ako pailalim. Nakita ko sarili ko, nilalamon ako ng kailaliman. Hindi ako marunong matakot. Bata pa ako, buo na loob ko. Walang pwedeng tumakot sa akin. Kaya kahit anong gulo, hindi ko inaatrasan yan. Pinaikutan nga ako ng mga 2 owner, pinaikutan ako
Dalawa lang kami. Yung isa sa kasama ko sa baggage camp, tsaka ako. Walang takbuhan, ha? Wala. Sila tumakbo. Di naman kami. Kasi kami hanggang sa mamatay eh. Kaya lang, nung time na yon, alam nyo, nang mamatay ako ng 25 minutes, nakita ko sarili ko. Doon ako natakot. Sabi ko, saan ako pupunta? Kasi bumubulusok ako eh, nakikita ko sarili ko eh. Patay na ba ako? Yung upang mamatay. Anong gagawin ko? Kinakausap ko yung isip ko. Isip ko lang eh. Saan ako pupunta? Ayoko pang mamatay. Alam niyo, for the first time, ngayon lang ako tumawag sa Diyos. Noon lang ha. Marami na ako narinig na salita ng Diyos. Sa ulo nga, nakakarinig na ako eh. Isang beses nakarinig na ako dyan eh. Pero ito, bububulusok ako, doon ako tumawag sa Diyos. Alam niyo, kapag ang tao nagigipit na, tatawag na sa Diyos eh. Pag wala pang nangyayari sa tao, hindi yan tatawag sa Diyos. Kaya ngayon, kailangan muna ang tao mauntog bago magising. Kailangan muna madapa bago bumangon. Kailangan munang mapahamak bago magsisi. Huli na lahat eh. Kaya nung bumubulusok ko pa ilalim, tumawag ako sa Diyos. Sabi ko, Diyos, kung totoo ka, kasi hindi ako naniniwala sa Diyos. Walang tinuro sa akin ng Diyos ang nanay ko. Walang Diyos sa amin. Lumaki ako, walang kinikilalang Diyos. Kaya gumawa ako ng masama eh. Pumatay ako ng 5 tao. At 3 nabigong pagpatay. Nang hold up, nag-carnap, umakyat ng bahay ng mayayaman, hinold up namin, tinatali namin, gapos gang kami. Natali namin ang katulong, mga tao sa loob ng bahay, natali namin yun. Nang-hold up kaming gasolinahan, grocery, tapos, nagtulak ako ng drugs. Kasi nagda-drugs ako eh. 14 years old, nag-drugs na ako. 20 taon ako nagda-drugs. Naghihiwa ako. Kasi ayokong bumaba yung tama ako sa drugs eh. Pag naghiwa ako, nasaktan ako, ibig sabihin nun, hindi na ako manhid. Kailangan mag-take uli ako. Kasi gusto ko may karga ako lagi. Nalulung ako sa drugs. Wala na akong pag-asa. Tapos ganun pa buhay ko. Kaya nga, nung tumawag ako sa Diyos, kung totoo ka, bigyan mo ko ng isang pagkakataong mabuhay, maglilingkod ako sa iyo. Ipin nyo, pangako ko, maglilingkod ako sa iyo. Pagpasok ko sa morgue, sabi ng nanay ko, sandali, nakapasok na ako sa morgue. Sabi na nagtutulak sa akin, yung boy ng ospital, bakit po, Mrs.? Narinig ko sila. Buhay na ako nun eh. Sabi mo, 25 minutes, nung mamatay ako, kung ano-anong injection, pinagsasaksak sa dextrose ko, tapos kinuryente ako, binomba ako dito, wala na. Sabi ng doktor, Mrs., patay na anak niyo. Pero alam niyo, napakabuti ng Diyos. Hindi lang God is good. God is so good. Totoo pala ang Diyos. Akala ko ang Diyos kwentong kutsero lang. Akala ko Diyos hindi totoo. Kasi wala naman Diyos eh. Buti pala, tumawag ako sa Diyos. Pinakinggan ako ng Diyos. Kaya nung ako'y nabuhay sa ospital, nag-iisip ako. Nung naka-confine na ako, kinagabihan, nagising na ako din eh. Nag-iisip ako, yung pinanako ko, gusto kong tuparin. Kailan paano ako magsisimula? Hindi ko alam. Pero gusto kong gawin yun. Maglilingkod ako, kaya hindi ko alam saan ako magsisimula. Kaya may dumating sa akin bata, yung utos-utosan ko, bidulungan ako, Kuya Bonus. Nalaman buhay ka pa, papatayin ka hanggang dito. Kaya nagpalabas ako sa ospital. Papatayin ako ni congressman eh. Ipapapatay uli ako eh. Tidago ako ng kapatid ko sa Balagtas, Bulacan. Nagpagaling ako doon. Nung magaling na ako, hinanap ko na ang Diyos. At nagsimula ako sa religion, sa Catholic. Pero 87, 88, 89, nakulong uli ako.
Nadyaryo ko sa Abante front page, nahuli na ang public enemy number 1 ng buong Bulacan, Boy Bonus. Nung mahuli-uli ako, akala ko hindi na ako lalaya kasi 23 kaso ko. Ang bibigat ng kaso ko. Puro baril nahuli sa akin. At saka meron akong nabuksan ng iba kong murder. Sabi nung ibang kasama ko doon, sabi sa akin, Kosa tawag sa akin, Kosa, di ka nalalaya. Sabi ko, talagang ganun eh. Pero alam nyo, akala ko lang yon, pero pakiramdam ko, hindi ako natatakot, hindi ako kinakabahan. Para bang may gagawin talaga si Lord? Kasi 87, tumawag na ako sa Kanya eh. 88, hinahanap ko na ang Diyos, pero hindi ko siya matagpuan. Basta relihiyon, pinapasok ko. Mapasok ko sa Iglesia ni Cristo, sa Badista, Katoliko, kung saan-saan, basta hinahanap ko si God. And then 1989, nakulong ako, na-dismiss lahat ng kaso ko, 1991, lumaya ako. Paglaya ko 1991, hinanap ko uli ang Diyos at natagpuan ko Panginoon sa ganitong gawain. Ganito, na-invite lang ako eh. Alam nyo, nangaral ang pastor, nasa dulo ko. Sabi ng pastor, oh, kapatid, sino ka man? Eh di nandun ako sa dulo, nakaganon ako eh. Kung wala kang plano sa buhay mo, ang Diyos may plano sa iyo. Na ano ko, sabi ko ba, iba to ah. Iba yung salita. Kasi ang dami ko na narinig na mga seremonya eh. Mga tungkol sa Diyos, kaya puro seremonya, puro doktrina, puro ganon. Hindi ko kailangan to. Kasi ang kailangan ko talaga, may pag-asa pa ba ako? Yun ang hinahanap ko kasi kinukundin ako sa sarili ko. Ang dami kong kasalanan. Ang dami kong asunto. Ang dami kong record. Blacklisted na ako. Notorious ako. Ayoko ng doktrina. Ang gusto ko marinig, may pag-asa pa ba ako? At isang araw nga, nung ma-invite ako sa ganitong gawain, sabi ng pastor, kapatid, kung wala kang plano sa buhay mo, ang Diyos may plano sa iyo. Kung hindi ka importante sa tao, sa Diyos mahalaga ka, may nabuhay sa akin. Ba, mahalaga pa pala ako sa Diyos? Kaya nung 2 linggo, nagsimba uli ako. Yung nag-invite sa akin, wala na. Nagsimba uli ako. Dire-diretso na ako noon. Kasi nakadama ako ng kakaibang kaligayahan na hindi ko naramdaman sa iba't ibang mga bagay. Sa drugs, ang drugs masarap. Pero mas may masarap pa pala. Kapag si Kristo, pinasok mo sa puso mo, magkakaroon ka ng isang kaligayahang hindi kayang ibigay ng mundo. Lahat ng kaligayahan sa mundo, mabibili mo eh. Pag may pera ka. Pero yung kaligayahang binibigay ng Diyos, yung kaligayahang walang kabagabagan, kaligayahang may kakontentuhan, yung sapat ba sa'yo ang lahat ng bagay eh. Kahit hindi ka mayaman ka, simpleng tao ka lang, pag nasa iyo, Panginoon, parang kompleto na. Sapagkat sabi ni Kristo, the book of John 15:5, for without me, you can do nothing. Kung wala kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ, wala kayo magagawa. Bakit? Sapagkat siya ang may-ari ng buhay mo. Hindi mo kayang mabuhay ng hanggang sa gusto mo. Siya may-ari ng hininga mo. Wala ka magagawa kapag kinuha na ng Diyos ang hininga mo. Ano magagawa mo kung mamaya kunin ka na ng Diyos? Wala ka magagawa eh. At hindi natin kayang gawin ang gusto natin gawin kung wala ang Panginoon. Sapagkat tayo ay limitado lamang. May limitasyon ang isang tao. Limitado ang kanyang hininga, kanyang buhay, ang kanyang lakas. Kaya nga sabi ng mga ngaral, 12:3, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan, araw at panahong hindi mo na madama yung tamis na mabuhay. Alam niyo yung tamis na mabuhay? Yung mabuhay ka na nasa iyo si Kristo. Yun yung tamis na mabuhay eh. Sapagkat ang sabi ni Pablo sa the book of Philippians 1:21,
Si Kristo ang buhay at pag namatay pakinabang. Kaya ang kaligayahan ng tao, wala sa pera. Wala sa karangalan. Ang kaligayahan ng tao, wala sa material na bagay, wala sa gadget. Alam niyo ang kaligayahan ng tao, 37:4 ng Salmo, ng awit. Hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan mo. Huwag sa gadget. Huwag sa tao mo hanapin ang kaligayahan. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan mo. At ang pangarap mo, gusto mo maging doktor, gusto mo maging engineer, gusto mong maging architect, anong gusto mo paglaki mo o pag nakatapos ka? Kung ang kaligayahan mo na kay Lord, makakamit mo ang mga pangarap mo sa buhay. Pero kung hindi ang Diyos ang kaligayahan mo, kung tao kaligayahan mo, masisira kinabukasan mo. Ang kaligayahan mo, material, masisira kinabukasan mo. Hindi mo matatanggap ang mga pangarap mo sa buhay. Kung si Jesus ang kaligayahan mo, makakamit mo lahat. Kilala niyo si Solomon? Si Solomon ang pinakamatalinong taong nabuhay sa ibabaw ng mundo. Si Solomon, pinakamatalino, nakakausap ibon eh. Ibon. Pati bulaklak nakakausap eh. Oo. Ganong katalino si Solomon. Binigyan siya ng Panginoon ng extraordinary wisdom. At si Solomon, ang pinakamayamang taong nabuhay sa ibabaw ng mundo, hindi si Bill Gates. Hindi si Bill Gates. Bill Gates, magkano kinikita niya yearly? Ang kinikita niya yearly, si Bill Gates, sa equivalent sa peso, mga kapatid, 90 trillion. Yearly, 90 trillion. Pero alam nyo, tanungin mo yung 54 niyang sekretarya. Hindi na kayang bilangin ang pera niya. Pinakamayamang tao ang gumawa ng computer. Pero tanungin mo sekretarya niya. Sabi nila, si Bill Gates, hindi mo mai-enjoy na makasama mo siya sa pagkain kasi laging nakayuko, tahimik. Bakit? Puno ng kayamanan, pero ang puso walang laman. Kaya nga si Solomon, alam nyo, pinakamayamang tao si Solomon, pinakamatalino, makapangyarihan sapagkat hari siya ng buong Israel. At pinakamaraming asawa, 1,000. Oh. Okay, makinig kayo. Pero ano sabi niya? The book of Ecclesiastes 2:25. Kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ng sinuman. Dapat nasa kanya na kaligayahan eh. Kasi mayaman siya, matalino siya, makapangyarihan. Pero alam nyo, totoo yun. Walang kaligayahan ng tao kung wala sa Diyos. Ako, nasa akin na eh. Kapag kumita ako noon, bata pa ako, kumikita na ako ng milyon. Pag nakaka-hold up kami, kumikita kami, pinakamalaking kita namin, 1.3 million. Ang dami kong pera. Grabe, di ko maubos. Kaya ginagawa ko, nagsusugal ako. Gusto ko maubos eh, kasi mang-hold up uli ako eh. Eh, tignan ninyo. Nasa akin na lahat. Lahat nabibili ko, lahat ng gusto ko, pati tao nabibili ko eh. Oh, sasabihin ko sa standby, alika rito. Eto, 500. Sampalin mo yung tao na yun. Talaga? Oo. Kinuway 500, sinampal yung tao, binugbog siya. At least may 500 siya. Hindi, nasusubukan ko lang yung kapangyarihan ng pera.
Pero hindi yan ang tunay na kaligayahan ng tao. Sapagkat ang sabi ng Bible, alam nyo, ikaw man ang maging pinakamayamang tao sa mundong ito. Makamit mo man ang lahat ng yaman sa mundo, 8:36 ng Marcos, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, hindi sapat na kabayaran yan. Hindi sapat na kabayaran. Alam mo ba kung magkano ka? Kung gaano kalaki presyo mo? Worthless. Ang tao, priceless. Alam nyo, value mo kung magkano ka? Kasing halaga ka ni Kristo. Ang binayad sa atin, hindi pera. Hindi salapi ang binayad sa'yo ng Diyos. Hindi pera, salapi o anumang hiyas na kumikinang ng mundong ito ang ibinayad sa atin ng Diyos. Ang ibinayad sa atin ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya kung magkano ka, katumbas mo si Kristo. Ganon ang value mo. O bakit? Tingnan nyo ha, kukwento ko lang sa inyo ha. Eto. Lahat ng bagay sa mundo, nilikha sa pamamagitan ng salita. Sabi ng Diyos, magkaroon ng langit, nagkaroon. Magkaroon ng lupa, nagkaroon. Magkaroon ng dagat, nagkaroon. Magkaroon ng nabubuhay sa dagat, nagkaroon. Puno, lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita sa mundong ito ay galing sa salita ng Diyos. Pero, makinig kayo, hindi sinabi ng Diyos, magkaroon ng tao. Hindi. Ano ginawa ng Diyos? Nang lilikain niya ang tao. Eto, tingnan niyo ha. Ang kamay ng Diyos malinis. Ang kamay ng Diyos banal. Pero dahil lilikain niya ang pinakamagandang obra maestra na walang iba kundi ang tao. Alam nyo, ginawa ng Diyos, dinumihan niya yung kamay niya, dumakot ng putik. Banal yung kamay, malinis, dumakot ng putik. At lilikain niya ang tao. Hinugisan niya ang putik. Ang pinagkopyahan niya sa iyo at sa akin, hindi hayop. Ang unang nilikha ng Diyos, hayop. Pero ang pinagkopyahan niya sa atin, hindi hayop. Ang pinagkopyahan niya sa iyo at sa akin ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Kaya ang tao ay kawangis ng Diyos. Ngayon, ganyang kakahalaga. Ganyan kaka-importante ha. At isa pa, ito. Papaano natin masasabing mahalaga din ang tao sa Diyos? Imposible. Sa mga imposible na ang tao, na ang Diyos ay magkatawang tao, pero nagkatawang tao para tubusin sa kasalanan ang tao. Ganong kahalaga ang tao sa Diyos. Napaka-imposible. Diba? Ngayon, narito kayo mga kabataan. Isang verse lang babasahin ko. Tignan ninyo ha. Sa aklat ng mga ngaral, Kapitulo 11, versikulo 9. Magalak ka sa iyong kabataan. Sino kabataan dito? Okay, yan. Marami ha. O makinig kayo, eto. Magalak ka sa iyong kabataan. Magalak ka. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Gawin mo yan. Gawin mo. Pero may kasunod. Ngunit, tandaan mo, ang lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Kabataan, pwede mong gawin ang lahat ng bagay. Pero,
Baka may bagay kang ginagawa na ipagkakasala mo. Baka tayo nakapagsasalita pa ng hindi tama, nakapagmumura, masama yan. Nakapananakit ng damdamin ng ating kapwa. Tandaan nyo, mayroong books of thoughts sa langit. Libro ng isip, yung iniisip mo nakasulat doon. Book of words, lahat ng sabihin mo nakatala yun. Sapagkat hahatulan ng tao ayon sa kanyang mga sinabi. Kaya kung tayo nagsasalita ng pangit, ng masama, ng malaswa, nako, pananagutan mo sa Diyos yan. Naririnig ka ng Panginoon. Because God is watching us. Ang Diyos ay nasa langit. The book of Salmo 14:2. Si Yahweh ay nasa langit. Tao'y minamasdan at sinisiyasat. Nasa langit ang Diyos. Alam nyo, may CCTV sa langit. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama, sa dilim man o sa liwanag. Kaya tayo, mag-iingat tayo, lalo na kabataan. Pwede mong gawin ang lahat ng bagay na masaya at nakakaakit sa paningin mo. Pero, baka ito ay nagiging dahilan ng kasalanan mo. Ipagsusulit mo yan sa Diyos. Tandaan nyo, meron tayong ipagsusulit. Bakit? Sapagkat sa aklat ng pahayag 20:11 hanggang patuloy, ang sabi doon, sa panahon na ang tao'y humarap sa Panginoon, lahat ng tao haharap sa Diyos. Tandaan nyo sapagkat ang sabi ng 2 Corinthians 5:10, bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa ating ginawa sa mundong ito, mabuti man o masama. Ano ginawa mo sa mundong ito? Nakasulat yun. Kaya Revelation 20:12, bubuksan ng aklat. Anong aklat? Aklat ng pangalan mo. Bubuksan ng isa pang aklat. Anong aklat? Aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay, nandoon po yung mga sinabi mo, mga ginawa mo, mga inisip mo. Nakasulat yon. Hahatulan ng tao ayon sa kanyang ginawa, gaya na nakasulat sa aklat. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin nakatala. Hindi man tayo nakikita ng nanay natin, tatay natin, guro natin, o kapwa mo, pero nakikita ka ng Diyos. At kapag tayo nagpatuloy sa paggawa ng hindi tama, at ito ay ikinamatay, mayroon tayong kahihinatnan. Okay? Meron tayong kahihinatnan. Eto tanong, Pastor Boy, bakit tanong sa akin, pag namatay ba ang tao na makasalanan, saan pupunta? Pag namatay ba tao na walang pananampalataya, hindi kami pala dasal, hindi kami pala simba, hindi kami pala panalangin, hindi kami pala basa ng Bible, saan kami pupunta? Gusto nyo malaman kung saan pupunta isang taong walang pakialam sa Diyos? Gusto nyo makita kung saan pupunta ang isang tao, ang isang taong binaliwala ang Diyos? Pakita ko sa inyo sa loob ng 2 minuto. Makinig kayo. Okay? Eto. Two minutes lang. Para magkaroon tayo idea. Kasi baka hindi natin alam na pagkatapos natin sa mundong ito, wala na. Meron. Dito, alam nyo kung hindi ako nag-pray, dito ako pupunta. Okay. Pwede na? Pakikita ko sa inyo, Sabi nga ng Bible, the book of Revelation chapter 20 verse 15, itatapon sa lawang apoy
ang sino man, ang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. May pangalan kayo sa school na to. May pangalan kasi estudyante kayo eh. May pangalan kayo siguro sa COMELEC kasi bumoboto kayo ng ng kabataan. Okay? May pangalan kayo sa census kasi may birth certificate kayo. Ngayon PSA na. May pangalan tayo. Pero ang tanong, may pangalan ka ba sa aklat ng buhay? Nako, kailangan malaman mo yon. Kung papaano magkakaroon ng pangalan ang tao sa aklat ng buhay. Kasi pag wala tayong pangalan sa aklat ng buhay, tandaan ninyo, wala tayong pangalan, mapupunta tayo sa dagat-dagatang apoy. At doon ang tao, wala ng kalayaan. Wala ng kalayaan ng tao. Kasi dalawa lang ang pupuntahan ng tao pag namatay eh. Isang pa itaas, isang pa ibaba. Yan lang ang pupuntahan ng tao. Pag namatay siya, alimbawa, pumikit ka rito. Pag pikit mo rito, sa mundong ito, pinantay mo paa mo, pinikit mo mata mo. Binaong ka 6 feet below the ground. Okay, ngayon, pag pikit mo rito, pag dilat mo, nasa harap ka na ng Diyos. Nasa harap na tayo ng Diyos pag dilat natin. Kaya ngayon, nabubuhay tayo sa mundong ito. Sasabihin ko sa inyo, samantalahin mo magpa sa Diyos. Kasi nakalagay lahat doon yun eh. Kung ikaw, kung ano ginawa mo rito, kung ikaw ay gumawa ng masama, wala kang naging interes sa Diyos, meron tayong pananagutan sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya gusto ko makita natin, bago tayo lumabas mamaya dito, sa bulwagang ito, dapat nating malaman ano ang kahihinatnan natin after physical death. Okay? Ibibigay natin yung realidad ng buhay. Okay, dito na tayo, no? Ipapakita, Pastor, pag namatay ba tao ng walang hilig sa Diyos, halimbawa, hindi pala simba. Oo, kilala ko Diyos, pero hindi ko naman mahalan Diyos. Kasi merong ganyan eh. Kilala Diyos, pero hindi niya mahalan Diyos. Saan pupunta taong ito? Okay? Taong nabuhay na walang pananampalataya, saan pupunta? Tignan natin. Manood kayo. Ang tao sa mundo, ngayon, kasi, 80s pa to eh, 7.5 billion. Sa buong mundo ang tao sa buong mundo, 7.5 billion. Ilang bansa ang isang mundo? Tignan natin. ...193 countries. 193 bansa sa isang mundo. Itong mundo natin, 193 ang bansa. 7.5 billion na tao ang nabubuhay dito. Ngayon, eto tanong. Ilan ang namamatay sa loob ng isang taon sa mundong ito? Sa 193 countries. Tingnan natin. '80s pa to. Ngayon, alam nyo kung ilan na? 65 million per year. Hindi kasama dyan ang mga namatay sa bagyo, namatay sa baha, sa lindol. Mga natural death lang yan. Mga namatay sa sakit, sa gutom, sa bangungot, sa disgrasya. Lahat yan, puro natural death. Tandaan ninyo, 65 million ang namamatay sa loob ng isang taon. Ngayon, isang taon yan, isang araw. Tignan natin. Sa isang araw, 180,000 per day. Ngayon 80,000 per day, isang araw. Ilang oras yon? 24 oras.
Sa 24 oras, 180,000 ang namamatay sa 193 countries. Per day yan. Per hour. Per hour, ngayon, almost 7,000 per hour ang namamatay sa 193 countries. Sa isang oras lang, 60 minutes yon. 60 minutes. Per minutes, ilan ang namamatay? $300 per minute. 60 seconds. 1 seconds, ilan ang namamatay? Alam nyo, 1.78 per seconds, 80s pa yan. Ayon sa world death rate. Yung pandaigdigan na bumibilang kung ilan ang namamatay. Pero mas marami pinapanganak kaysa sa namamatay. Eto tanong, papaano kung sa pagpatak ng isang taon, isang araw, isang oras, isang minuto, isang segundo, kasama ka ron? Papaano kung mamatay tayo nang hindi pa tayo nakahanda? Ibig sabihin, hindi mo pa tinatanggap si Lord. Papaano pag namatay tayo na wala pa sa puso mo, Panginoon? Ano kahihinatnan ng tao? Hindi question dito kamatayan. Yung pupuntahan natin, yon ang question. Saan pupunta tao? Tignan natin. Bubulusok sa impyerno. Every moment, a soul goes to hell. Every moment, a soul goes to hell. Bawat sandali, maraming pumupunta sa impyerno. Alam nyo ba, ayon sa Christian survey, tandaan ninyo, sa 10,000 namamatay, 10,000 ang namamatay, isa lang ang pumupunta sa langit. Sumahin natin ha, tingnan mo ha, isa lang ang pumupunta sa langit. Sa 10,000 namamatay, isa lang. Bakit? Bilangin natin ha. Sa buong mundo, halos karamihan, Muslim country. Maraming bansa ang Diyos Buddha, ang Diyos Anito, ang Diyos ay baka. Sa India, baka. Mapalad tayo, nasa Pilipinas tayo. Because Philippines is the only Christian nation na sa buong Southeast Asia, tanging bansang Pilipinas lamang ang maraming Kristiyano. Tingnan nyo ha. Pasalamat ka, Pilipino ka. Ang Pilipinas ay tinaguriang Little Israel. Sa 193 countries, praise God, Pilipino ka. Diba? Kahit iba-iba religion dito, may Katoliko, may Saksi ni Jehovah, etc., etc. Pero pag si Kristo Panginoon mo, si Kristo tagapagligtas mo, ligtas ka. Sabi ng Bible, kasing dami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Tandaan ninyo, every 10,000 people, 9,999 bumubulusok sa impyerno. Isa lang ang naliligtas. Totoo yan, mga kapatid. Lalo na sa Japan ngayon, ilang porsyento lang Kristiyano doon? 2%. Walang Diyos. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon, napakaraming mapapahamak.
Every moment, soul goes to hell. For eternity. Bubuluso ang tao sa kamatayan. Walang hanggan ng kalaliman. Nakakatakot yan. Napakahirap magbiro. Yung taong walang pakialam sa Diyos, yung taong nagtatawa, kawawa ka, kapatid. Nasa Diyos ang huling halakhak. Wala sa atin. Kaya kung hindi natin seseryosohin ang buhay, maikli lang to, kapatid. Life is short. Pag namatay ang tao, hindi mo na po pwede sabihin, Lord, isang buhay pa, totoo ka pala, pinagtawanan kita eh. Kapatid, wala na. Ito ang tamang pagkakataon at panahon. Ito lang. Pagkatapos dito, wala na. Kahit mamatay pa ang tao, alam niyo, mamatay ang tao, haharap na tayo sa Panginoon. Haharap tayo. One by one. Eyes to eyes, face to face. At ang haharapin natin yung buhay natin sa mundong ito. Ngayon, sabi ng Bible, itinakda sa tao, the book of Hebrew 9:27, itinakda sa tao ang minsan lang mamatay, pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom na. Pag namatay ang tao, paghuhukom na. Kaya ang tao pupunta ng impyerno eh. Yung mga taong walang pakialam sa Diyos, bubulusok. Alam niyo yung malalim na yon, bottomless yun eh. Kalalimang walang hanggan. Diretso mo. Pero, huwag niyong kalilimutan. Sabi ng Roma 6:23, lahat ng tao nagkasala. Lahat ng tao nagkasala. At lahat ng tao, kamatayan ang kahantungan. Pero merong ibinigay sa atin ng Diyos na pag-asa. Isa na lang ang pag-asa natin para hindi tayo mapunta sa kapahamakan. Isa na lang ang pag-asa. Sino pag-asa? There is only one way to save them. Sino na lang ang pag-asa natin? Si Kristo. Wala na tayong ibang pag-asa si Kristo. Sapagkat ang sabi ng Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas, kundi ang pangalang Jesus. Wala na tayong kaligtasan. Pero ang tanong, eto, paano ka maliligtas? Kailangan na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, sa langit. Paano kung wala yung pangalan natin doon? Mapapahamak tayo, bubulusok din tayo sa impyernong kaparusahan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo ay ito. Huwag magsisinungaling ha, bawal magsinungaling. Liar, go to hell. Okay? Ang tanong ko sa inyo, sagutin niyo, sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Sino sa inyo nakakasiguro na nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay sa langit? Yung nakakasiguro, taas ang kamay. Sabi ko sa inyo, liar, go to hell. Yung nakakasiguro na. Mga estudyante, sa mga estudyante, sino nakakasiguro, taas kamay? Wala pa. Kawawa pala itong mga to. Pag dumating si Kristo, kawawa pala kayo. Okay? Okay, kahit na lang. Ito, ikalawang tanong. Ikalawang tanong, makinig kayo. Sino sa inyo ang gustong isulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit? Magtatanong ako ha. Ano pangalan mo, Bunso? Ethan? Ethan. Yun ang pronunciation. Ethan. How old are you? 12. Magandang lalaki. Okay. Naintindihan mo yung tanong kanina? Makinig kayo. Bakit gusto mong isulat ng Lord ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit?
makita po si Papa Jesus. Para maligtas ka, para makita mo. Ha? Ayaw mo mapahamak? Bakit? Para hindi po makita po. Okay. Gusto mo ring makasama, Ethan, sa halimbawa, natapos na yung lahat, may ngayon. Patanungin ko rin kayo, kayo magalala. Gusto mo makasama si mama mo, si papa mo, doon sa kabila? So, ano gagawin mo? Magpapakabait po. Hindi, kung gusto mo rin silang makasama, ano gagawin mo sa kanila? Christian na rin ba sila? Opo. So, usundin mo na si Papa at saka si Mama. Ha? Nandito ba sila? Wala. Sa bahay po. Kwento mo sa kanila. Tinanggap mo rin si Lord, ha? Ha? Okay. Ito naman. Tumaas kang kamay, nakita kita eh. Ano pangalan mo? Alexa po. Alexa, bakit gusto mong isulat ni Lord ang pangalan mo sa akin ng buhay? Para po makita, para po makaligtas po. Para maligtas ka. Bakit? Ba't gusto mo maligtas? Gusto ko pong makita yung mga lola at lolo ko po. Sigurado kang nandun? Ha? Ito, gusto ko malaman ninyo. Gusto ko malaman ninyo, ang mapupunta lang sa heaven, yung ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Tandaan nyo, nasa Bible, the Book of Revelation 20:15. Kaya kung sabihin natin yung lolo ko, si tito, namatay na nasa langit, dalawa pinupuntahan ng tao. Isang impyerno, isang langit. Yung pinanood natin ngayon, impyerno yun. Kaya dapat natin malaman, kung napunta ng langit yon dahil sila po ay mga Christian. Okay? So, sigurado ka si lolo, si lola nasa langit ba? Opo. Bakit? Eh, mabait po silang dalawa eh. Hindi porkit mabait, pupunta ng langit. Gusto ko magkaroon question and answer, ano? Meron ba kayong tanong? Kasi eto, gusto ko malaman ninyo. Hindi kabaitan ang makapagliligtas sa atin. Hindi porkit ikaw na pinakamabait na taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay maliligtas ka na. No. Kung wala ka namang pananampalataya kay Kristo, hindi ka maliligtas kahit mabait ka. Ang kailangan natin, manalig kay Lord. Sumampalataya ka. Eh kung wala ka sa palataya, hindi ka rin maliligtas. Pero ito maganda. Mabait ka na, may pananampalataya ka pa. Amen ba? Isa na lang tatanungin ko. Isa dito sa gawin rito. Isa na lang. Ano pangalan mo, bunso? Mariam. Tumaas kang kamay kanina. Bakit ka tumaas? Kasi alam ko pong nanampalataya ako sa Diyos. Tsaka pinaniwalaan ko po yung nangyari sa kanya na namatay siya, nabuhay siya. Kasi alam ko pong namatay siya dahil binayaran niya po lahat ng kasalanan natin. Praise God naman yan. Pero, nakakasiguro ka ba? Ano pangalan mo, bunso? Marian de la Riva, ay Marian de Vera. Okay. Pero hindi ka ba nakakasiguro? Nakasulat ang pangalan mo, hindi ka ba nakakasiguro? Gusto mo makasiguro? Opo. Ano gagawin mo? Siyempre po, hindi po sa pamamagitan ng pagsimba or sa pagiging matulungin mo sa kapwa, dapat po, kahit anong mangyari, paniwalaan mo yung nangyari talaga sa kanya. Kay Lord? Opo. Kaya mo nang tanggapin si Lord ngayon? Ha? Okay, thank you, Marian. Okay. Uulitin ko sa inyo, no? Ito, last na. Sino ang gusto sa inyo na isulat ni Lord ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit? Okay. Hindi ko sinabing tumaas ang kamay. Wala pa ako sinasabi.
Yung gusto, eto, makinig kayo. Yung gustong isulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit, tumayo. Tumayo. Yung ayaw, wag tatayo, ah. Okay, tumayo. Huwag maingay. Ito ay oras ng kaseryosohan. May panahon ng pagtawa. May panahon ng pagbibiro. Pero ang kaligtasan, hindi ginagawang biro. Nakatingin ng Diyos sa puso mo ngayon. Hindi porkit tatanggapin mo si Lord ay maliligtas ka na o masusulat ang pangalan mo conforme sa motibo mo. Kung sa palagay mo, hindi ka seryoso, huwag mong gagawin yun. Pero kung sa palagay mo, seryoso ka, gawin mo na. Kasi hindi mo alam ang mangyayari mamaya. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung makakauwi pa tayo ng buhay. Ako nga, di ko alam kung makakauwi pa ako ng buhay. Eh. Pero isa na sigurado ko, may kaligtasan na ako. Kaya nga ito, nakatingin ng Diyos ngayon. God is watching us. Nakatingin. Hindi sa sarili mo, sa isip mo, tsaka sa kalooban nakatingin ng Diyos. Pag alam ng Diyos, nagbibiro ka lang, mga kapatid, not counted yan. Hindi po yan isusulat. At gusto ko ring malaman ninyo, pag tinanggap mo si Lord ngayon, dapat tuloy-tuloy ka. Hindi lang ngayong araw na ito. Dapat nagsisimba ka. Kasi ano pa tinanggap mo si Lord? Hindi ka rin lang magpapatuloy. Bakit mo pa tinanggap? Kaya yung gustong makasigurado, kasi nasa huli pagsisisi. Maraming tao ngayon nagsisisi, nasa impyerno na. Wala na silang magagawa. Pero ngayon, may magagawa ka pa. Kasi buhay ka pa. Ngayong oras na ito, dito kayo tumingin. Yun talagang sa puso niya, gusto niyang tanggapin ng Panginoon. Hindi sa isip lang sa puso mo. Kung gusto mong tanggapin ng Panginoon. Okay? Dito sa baba lang muna, sa baba. Mula sa kinatatayuan ng paa mo ngayon. Kung gusto mong tanggapin si Lord, humakbang ka patungo rito. Yung gusto tumanggap sa Lord, sige po, humakbang patungo rito. Yung gusto lang yung ayaw, wag. Sige. Ibilang ako ng 3. Pagkatapos ng 3, wag na po lalapit. Yung sa taas, dyan na lang kayo. Sabi ko sa inyo, hindi pwedeng nagbibiro. Okay? Seryoso ito. Sapagkat seryoso ginawa ng Panginoon. Sige. Lumapit kayo. Usog nyo na lang konti yung bangko patungo ron. Yan. Konti lang usog nyo. Sige pa. Yung ibang hindi na makakapasok, okay na lang kayo dyan. Yung iba, okay na lang kayo dyan. Sige. Okay? Hindi lang sa inyo, mga estudyante. Sinong ka man, kapatid, na hinihipo ka ng Panginoon ngayon. Magulang ka man, kuro ka man. Kung sa palagay mo, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Ito na yung oras. Ito na yung tamang panahon. Nangungusap ang Diyos sa atin. Amen? Ngayon, uulitin ko sa inyo, kung hindi bukal sa puso mo, huwag mong tatanggapin ng Panginoon. Kung talaga sa puso mo ito, tanggapin mo siya. Itaas mo 2 kamay mo. Ang pagtaas ng kamay ay pagsuko sa Diyos. Panahon ito ng kaseryosohan. Hindi ito panahon ng pagbibiro. Huwag ka titingin sa katabi mo. Umikit ka lang. Taas mo kamay mo, 2 kamay. Umikit ka. Napakahalaga ng oras na ito. Napakahalaga nito. Huwag mo sayangin. Minsan lang ito dumating sa buhay mo. Hindi ko alam kung mauulit pa. Habang nakataas ang kamay natin, gayon din kayo sa itaas. Sumunod kayo sa panalangin. Lakasan ninyo. Okay? Sabihin nyo, Panginoong Hesukristo. Lakas mo, Panginoong Hesukristo. Hindi ako pinilit. Hindi ako tinakot. Kusang loob. Lumalapit po ako sa inyo.
Panginoong Jesus, bago po kita tanggapin, hinihingi ko po ng kapatawaran ang aking mga kasalanan. Nagkasala po ako sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking guro, sa aking kapwa. Higit sa lahat, nagkasala po ako sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya sa oras na ito, pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan ko na aking nagawa. At sa oras na ito, hinihingi ko sa iyo ang pagsulat ng aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Panginoong Yesus, tinatanggap na kita sa aking puso bilang Panginoon at aking tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Mula ngayon, ikaw na maghari sa akin. Mula ngayon, pagharian mo na ako. Kaya mula ngayon, inaangkin ko na ang kaligtasan na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, uuwi ako, baon-baon, ang katiyakan ng aking kaligtasan. Sa iyo papuri, sa iyo parangal, sa pangalan ni Jesus, lahat sumigaw ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magpatuloy kayo. Mula ngayon, magpapatuloy tayo sa Panginoon. At huwag niyo kalilimutan, laging manalangin. Amen ba? At ikwento niyo sa inyong mga magulang na ang inyong pagtanggap sa Panginoon ngayong hapon. Okay? Sana makasama natin sila sa gawain ng Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless all. Thank you, Pastor Boy Ricardo Boy Bonus, for sharing the Word of God. After hearing Pastor Ricardo's testimony, I believe that God really hears us. No matter how sinful we are, we have a choice to flip this and change to be closer to God, because He is capable of forgiveness. Now, may I call on Elijah Barandino for the special now.
Guzman for our closing prayer. Naanyayaan ko pong tumayo ang lahat. Let's close our eyes and feel the presence of the Lord. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na to, Lord God, na nandito po kami sa lugar na to at nagtipon-tipon upang makapakinig ng iyong salita, Lord. Lord, maraming salamat, Lord God, sa nangaral sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa natutunan namin. Lord, na may maisabuhay po namin to, Lord God. Lord God, patawarin niyo po kami sa mga nagawa namin kasalanan. Gabayan niyo po kami sa aming pag-uwi. Maraming salamat po sa blessings na natatanggap namin. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan. In Jesus' name. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me.